Magsitayo na po ang lahat. Kaawaan mo ako, O Diyos, ayon sa iyong kabutihan, ayon sa laki ng iyong habag, pawi ng aking kasamaan. Hugasan ako sa aking pagkakasala at linisin sa aking kasalanan. Kaawaan mo ako, O Diyos, ayon sa iyong kabutihan, ayon sa laki ng iyong habag, pawi ng aking kasamaan. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin po natin ang ating mga kasalanan upang marapat tayong gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. kaawaan tayo ng makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, lingapin mo at kupkupin ang iyong sambayanan, sapagkat kami mahihinang tao lamang, na pawang babaksak kapag di mo inalalayan. Tulungan mo kaming laging lumayo sa kasamaan at mamalaging tumatahak sa landas ng kaligtasan, sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Mga pinuno ng Sodoma, pakinggan ninyo ang sinasabi ng Panginoon. Mga namamayan sa Gomora, pakinggan ninyo ang aral ng ating Diyos. Magpakabuti na kayo, magbalik loob sa akin. Talikdan na ninyo ang masasamang gawain. Pag-aralin ninyong gumawa ng mabuti, pairalin ang katarungan, itigil ang pang-aapi, tulungan ang mga ulila, ipagtanggol ang mga balo. Halik kayo at magliwanagan tayo. Gaano mang karami ang iyong kasalanan, handa akong ipatawad ang lahat ng iyan, kahit na kayo'y maruming-marumi sa kasalanan, kayo'y magiging busilak sa kaputian. Kung kayo susunod at tatalima, pasasaganahin ko ang ani ng iyong lupain. Ngunit kung magpapatuloy kayo sa inyong pagsuway, ay tiyak na kayo'y mamamatay. Ito ang sabi ng Panginoon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos.
Ang masunurin sa Diyos ay sasagipin niyang lubos. Ang masunurin sa Diyos ay sasagipin niyang lubos. Hindi ako nagagalit dahil sa inyong handog, ni sa inyong mga haing sa dambanay sinusunog. Bagaman ang mga toro'y hindi ko na kailangan, maging iyang mga kambing at ang inyong mga kawan. Ang masunurin sa Diyos ay sasagipin niyang lubos. Bakit ninyo inuusal yung aking mga utos? At bakit ang paksa ninyo'y sa tipa natutungod? Pag kayo ay tinutuwid at kayong napopoot, at niaayon na tanggapin yung aking mga utos. Ang masunurin sa Diyos ay sasagipin niyang lubos. Kahit ito ay ginawa, hindi kayo alumana, kaya naman ang akala, kayo't ako'y magkaisa. Ngunit ngayon, panahon ng kayo aking pagwikaan, upang iyong maunawa ang ginawang kamalian. Ang parangal na nais ko na sa aking ihahain ay handog ng pasalamat, pagpupuring walang maliw. Akin naman ililigtas ang lahat na masunurin. Ang masunurin sa Diyos ay sasagipin niyang lubos. Magsitayo na po ang lahat. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoon Jesus. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoon Jesus. Sinabi ng kong mahal, kasamaan ay layuan, kasalanan ay pagsisihan. Kayo ay magbagong buhay, magbalik mo huwag natunay. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Jesucristo. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa mga tao at sa kanyang mga alagad, ang mga eskriba at ang mga pariseyo ang kinikilalang tagapagpaliwanag ng kautusan ni Moises. Kaya't gawin ninyo ang itinuturo nila at sundin ang kanilang iniutos. Ngunit, huwag ninyong tularan ang kanilang gawa, sapagkat hindi nila isinasagawa ang kanilang ipinangangaral. Nagbibigkis sila ng mabibigat na dalahin at ipinapasan sa mga tao. Ngunit, ni daliri ay ayaw nilang igalaw upang tumulong sa pagdadala ng mga iyon. Pawang pakitang tao ang kanilang mga gawa. Nilalaparan nila ang kanilang mga pilakterya at hinahabaan ng palawit sa laylayan ng kanilang mga damit. Ang ibig nila'y ang mga upuang pandangal sa mga piging at ang mga tanging luklukan sa mga sinagoga. Ang ibig nila'y pagpugayan sila sa mga liwasang bayan at tawaging guro. Ngunit kayo, huwag kayong patawag na guro, sapagkat iisa ang inyong guro, at kayong lahat ay magkakapatid. At huwag ninyong tawaging ama ang sinumang tao sa lupa, sapagkat iisa ang inyong ama, ang amang nasa langit. Huwag kayong patawag
ng tagapagturo, sapagkat iisa ang inyong tagapagturo, ang Mesiyas. Ang pinakadakila sa inyo ay dapat maging lingkod ninyo. Ang nagpapakataas ay ibababa, at ang nagpapakababa ay itataas. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna tayong lahat. Siguro alam na natin ang pakiramdam ng umasa tapos mabigo. May taong nangako pero hindi natupad. Sinabi niyang nandito ako para sa iyo, pero kung kailangan mo na siya, biglang nawala. Nagsabing magbabago ako pero magalipas ng ilang araw, balik ulit sa dati. At hindi lang naman nangyayari yon sa personal nating buhay. Pati sa lipunan natin, ganun din, di ba? May kandidato, nangako na gagawin ito. Pagkatapos, nung nahirang na, walang nagawa. Baka negosyante, nangakong tutulong, pero biglang tumalikod. Kaya isang opisyal na nagpakita ng kawang gawa kapag nasa harap ng kamera, pero pag wala na yung kamera, iba na rin yung pinapakita. Nakakainis, di ba? Kapag hindi tugma ang salita at sa gawa. Para tayong nadaya, para tayong pinaglaruan. Pero hindi lang naman sila yon, di ba? Kasi tayo rin, minsan hindi rin tayo tumutupad sa ating mga salita. Sinasabi rin nating magbabago na ako. Pero balik pa rin tayo sa dati. O kaya ipagdasal kita. Pero, nakakalimutan nating kinabukasan. Sabihin natin, sometimes, sa pagdasal natin, sabihin natin, mahal kita, Panginoon. Pero, hindi na naman yun nakikita sa kilos natin. Madaling magsalita, pero mahirap gumawa. Madaling mangako, pero mahirap din tuparin. Madaling magsalita tungkol sa pananampalataya, pero mahirap itong isabuhay. Sa ebanghelyo natin ngayon, malinaw ang sinabi ni Jesus. Pakinggan ninyo ang mga Pariseo, pero wag nyo silang tularan. Bakit? Dahil sila ay nagtuturo ng mabuti, pero hindi naman ginagawa. Sino mga Pariseo? Anong sinasabi dito? Sila po ay isang grupo na tagapagpaliwanag ng kautusan ni Moises. Kilala sila bilang strikto sa pagsunod sa kautusan. Sobrang strikto na dinagdagan pa nila yung mga utusan ni Moises para lang masunod ang utos ng Diyos. Maganda naman sana yung pagsunod. Pero, anong sabi ni Jesus? Hanggang salita lang daw, walang gawa. Sila po ay nagpapakanggap, nagpapakitang tao lamang. Gusto nila na pansinin sila, gusto nila yung mga titulo, pero sa totoo, wala naman dun yung kanilang puso. Sila ay nagbibigay ng mabibigat na dalain sa iba, pero hindi tumutulong. Familiar ba ito? Sa panahon natin ngayon, marami pa rin ganito, di ba? Relyoso sa simbahan, pero paglabas, iba na. Sometimes sasabihin pa natin kung may issue sa lipunan, separation of church and state. Pero hindi naman talaga ganun. Hindi naman natin dapat mahiwalay yung pananampalataya natin kung sino tayo at saka kung sino rin tayo sa lipunan. Pero kaya, yun din yung sinasabi ni Isaías sa ating unang pagbasa. Sinabi sa unang pagbasa, dito? Mga pinuno ng Sodoma, mga namamayan sa Gomora. Siguro, maalala naman natin kung sino yung kung ano yung Sodom and Gomora, di ba? Pero hindi naman to yung panahon ni Isaías. Dahil dati pa yon. Kung maalala natin sa panahon to ni Abraham, yung Sodom and Gomora. Pero yung tinutukoy pala ni Isaías dito, yung pinuno nila sa Israel, na tinawag niyang parang pinuno ng Sodom and Gomora, na ganun din daw kasama, ganun din kakorap. So anong sinabi niya doon sa kanila? Nasabi ng Diyos, tumigil na kayo sa kasamaan.
matuto na kayong gumawa ng mabuti. Simple lang, di ba? Pero mahirap gawin. Kaya ngayon, tanungin din natin yung ating sarili. Linggo-linggo, pumupunta tayo sa simbahan, nagdadarasal tayo, nakikinig tayo sa mabuting balita. Pero after paglabas natin ng simbahan, nagbabago ba ang ating buhay? Ano ba yung tinuturo na narinig nating sinabi ng Diyos sa atin? Sinusunod ba natin? Ginagawa po ba natin? Naging mas mabuti ba tayong anak, magulang, kaibigan o kapitbahay? Ang hamon ng Diyos sa atin ay simple. Itigil ang masama, simulan ang mabuti. Itigil ang kasalanan, simulan ang kabutihan. Siguro, kapag halimbawa, pag may sumingit sa pila, anong gagawin natin? Gagalit ba tayo? Magpapasensya. Pag may nangangailangan, tutulong ba tayo o pagbubulag-bulagan? Sabi ni Jesus, ang nagpapakataas ay ibababa. Ang nagpapakababa ay itataas. True humility is not thinking less of yourself. It is thinking of yourself less. Ang tunay na kababaang loob ay hindi sa pamamaliit ng sarili, kundi ito'y pag-iisip ng mas kaunti tungkol sa sarili. Ito'y paglilingkod ng walang hinintay na kapalit. Kaya, ngayong Kwaresma, itong hamon para sa atin. Pumili namang ng isang bagay na gusto nating baguhin. Isang bagay lang. Pagkatapos, ipagdasal natin ito na, Panginoon, tulungan niyo po akong maging mas mabuti sa araw na ito. Tulungan niyo po akong gawin po yung bagay na napinili kong ito. Hindi natin kaya yan na atin lang sarili. Kailangan natin ng grasya ng Panginoon. Alam natin yan na maraming bagay na tayong sinabi na baguhin natin. Pero kung tayo lang mismo ang kung sa kapangyarihan na natin mismo, sa ating lang lakas, hindi talaga natin magagawa yan. Siguro, na-try na naman na mag-fasting para mag-dieta, di ba? Kung pagkatapos, after ilang araw, kain naman ulit. Kaya kailangan natin ng lakas na binibigay ng Panginoon. Hindi naman naghihintay ang Diyos ng perpekto sa atin, di ba? Gusto niya lang na maging totoo tayo. Gusto niya ang pagbabago. Gusto niya ang puso natin. Kaya, ngayong Kwaresma, hindi na tayo dapat magpanggap. Huwag na tayong magpapakunwari. Halip, maging totoo tayo. Maging mabuti tayo. Dahil ang pananampalataya, nakikita rin sa ating gawa. Hindi lang ito nakapapagpasaya sa iba, ito rin ay nagdudulot ng kapayapaan sa puso natin. Higit sa lahat, ito rin ay nagbibigay luwalhati sa Diyos, sa kay Jesus Nazareno. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal ko mga kapatid, sundin natin ang mga pangaral ng ating Panginoon na siyang nagturo sa atin na tuparin ang kanyang gawain ng may kababaang loob at walang pagmamaling. Ang ating itugon, Panginoon, akayin mo kami sa daan ng iyong Espiritu. Panginoon, akayin mo kami sa daan ng iyong Espiritu. Ang mga pinuno ng simbahan, naway maging lubos ang pag-aalay ng sarili sa kanilang dakilang bukasyon na ipangaral ang Ebanghelyo. Manalangin tayo. Panginoon, akayin mo kami sa daan ng iyong Espiritu. Ang mga magulang at guro, naway makita ang kanilang mga ituturo sa pamamagitan ng pagpapatutuo at mabubuting halimbawa. Manalangin tayo. Panginoon, akayin mo kami sa daan ng iyong Espiritu. Atin nawang laging sikaping gawin ang matuwid upang maging isang buhay na kapangyarihang nagkakabisa sa ating mga pagkilos ang salita ng Diyos. Manalangin tayo.
Panginoon, akayin mo kami sa daan ng iyong Espiritu. At tinawang kalingain ng may pag-ibig at habag ang mga may sakit, mga matatanda, at mga nangungulila. Manalangin tayo. Panginoon, akayin mo kami sa daan ng iyong Espiritu. Ang mga namayapa, naway makatagpo ng kapahingahan at bagong buhay sa kaharian ng Diyos. Manalangin tayo. Panginoon, akayin mo kami sa daan ng iyong Espiritu. Ama naming nasa langit, palalimin mo ang aming pananampalataya upang lumago kami sa iyong pag-ibig at lagi kaming makapaglingkod sa iyo ng may pusong bukas at tapat. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong na aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Sumasamo kami sa'yo. Marapating yaring alay. Panginoon, tanggapin mo itong alak at tinapay. Sa'yo poon aming handog, buong puso't pag-iisip, ilayo mo sa panganib, pag-uwi sa pag-ibig. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid, upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kalugdan mo at gawing banal ang paghahaing aming ipinagdiriwang sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan at sa ipakikinabang namin sa pagpapalang iyong bigay. Sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Hesukristo na aming Panginoon. Sa pagbabakasakali mong kami bubuti, isinugo mo si Hesukristo upang pangunahan kami. Bilang pagsunod sa iyong atas na bigay, ipinahayag ng iyong anak ang iyong kalooban na ang mga apit-dukha ay kanyang damayan. Ngayon ay iyong inihahandog ang pagkakataong aming maisaloob, ang kanyang ganap at kusang paglilingkod, upang sa iyo'y lagi kaming makasunod. Kaya kaisa na mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. O sana sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mo banal ang kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo.
Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinagati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman na matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo, ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya't inaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kaming nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo.
Tungayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa. Ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Itong kordero ng Diyos, ito nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapaalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. The Lord is my light and my help. Whom shall I fear? The Lord is the stronghold of my life. Before whom shall I shrink? There is one thing I ask of the Lord, for this I long to dwell in the house of the Lord all the days of my life, to Savior, the sweetness of my Lord, to behold this temple. O Lord, hear my voice when I call. Have mercy and answer me. It is your face, O Lord, that I seek. Hide not your face. Hide not your face. Hide not your face from me. Mga paalaala sa mga nagsisimba. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa aming banal na pagsasalong ito,
Katapatan sa pamumuhay namin, dagdagan mo at tulungan mo kaming mamalaging kalugod-lugod sa iyo sa pamamagitan ni Heso Kristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang baliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan lalo na para sa mga nangangailangan ng iyong tulong at awa. Makamtanawa namin ang iyong kasagutan ng may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo itong mga imahin at dasalan upang lalo kaming manalangin at magtiwala. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway lalo kaming maging mapaglingkod, masunurin at tapat sa iyo, na aming maluwaluhating Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng ating mapagmahal na Diyos, ang Ama at ang Anak at ang Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay ang kapayapaan ng pong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin. Inipintuho ka namin. Aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinuwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno,